This is weird because right now I'm using my coffee maker at bigla lang umangat itong harvest niya to 1.37 kilowatts mula sa about 600 watts lang. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Pinili ko tong PowerMister 1.6 kilowatt hybrid solar inverter kasi ito isang 12 volt system at angkop sa aking watt cycle 12 volt battery. Ang inverter na ito ay kayang kabitan ng solar panels hanggang 400 volts at 2000 watts solar input, apat na 615 watts bifacial panels mula sa Trina Solar ang kinabit ko muna sa inverter at ito'y maka-harvest usually hanggang 1.4 kilowatts or even higher up to 2 kilowatts. Hanggang lately, napansin ko na may panahon na mababa yung harvest ng panels na sa about 600 watts lang. As a result, dito sa app ng watt cycle battery, yung kanyang charging current ay nalimit siya up to 20 amperes lang. So, ngayon bumaba siya sa 17 but kanina umabot siya ng 20 or 21. Yun lang. Hindi na siya tumaas pa. Unlike kung mataas yung harvest na nakukuha ng panel by the inverter, tataas din ang charging current. There was a time nga umabot pa nga ito ng 70. Yung setting ko sa inverter ay hanggang 80 yung AC charging. Total niya, AC at saka solar charging current, aabot ng 80. Kung AC lang, ay limited to 60 yung maximum niya na setting. One Kaya, day, may na-discover ako. This is weird because right now I'm using my coffee maker at bigla lang umangat itong harvest niya to 1.37 kilowatts mula sa about 600 watts lang. So, i-observe natin kung babalik ba ito sa 600 watts pagkatapos ng coffee making. Hindi ako nag-grind, nag-brew lang ng ground coffee. Yun, bumagsak. Pagkatapos ng coffee making, yun, pagkatapos ng brewing, bumagsak siya sa 600 watt ulit, bumalik. So what does this mean? Parang hinihila niya, parang nililimit ng inverter yung energy na naka-harvest mula sa panel depending sa load. Parang gano'n na nangyari. Kung katulad ko na nagsimula pa lang sa DIY solar setup, maraming bagay na di ko agad magets. Pero, kunting Google lang, sabi ni Gemini AI, the inverter limits the solar harvest through inverter clipping, voltage caps, and export limits. In my case, parang ang reason ay export limits, parang merong built-in na limiter or smart meter ang inverter dito that caps the harvest to match the immediate household load or yung local load. Another reason is yung baterya ko ay 12 volts lang at yung ating solar panels ay aabot ng 48 volts yung kanyang open circuit voltage. So hindi yun kakakayanin ng ating baterya. Although, the solar charger ng controller is converting yung sobrang voltahe into current. Nagtataka lang kasi ako, there are days o mostly ang ating harvest naman ay mataas, samantalang yung charging current naman sa baterya ay mataas rin. Nagtatanong ako sa customer support ng PowerMister, hindi pa nila ako sinagot, sabi ng kanilang chatbot, magre-reply sila via email. Well, anyway, most of the time, mapupuno naman yung aking baterya basta may araw lang. Nagka-problema pa nga ako eh.
Nag-iisa lang ako ngayon sa bahay at sayang yung ating production ng solar ay mawi-waste lang kung hindi natin magagamit. So binuksan ko na lang yung air conditioning unit doon sa isang kwarto sa itaas. Ito, umakyat na ang kanyang consumption. Ang ating load na sa 650 watts na. Then ang ating production naman ay bumalik siya, tumaas na ulit. So nasa 700 plus na siya ngayon. So unti-unti tumataas siya, bumalik sa dati. Kasi may load na tayo. Kanina wala tayong load na. Then puno na natin battery. May load tayo, maliit lang. Pero sobrang-sobra yung production nating solar. Then ang ating battery ay napuno na. So kaya bumagsak siya sa 200 watts na lang. So ito, ngayon, nasa over 700 and it's increasing. Kasi may malaking load ang ating air conditioning unit. By the way, ilang beses na nag-overload itong aking inverter tulad ngayon. Oh, di ba? That was just an alarm. Okay, take to take up. By the way, ilang beses na itong aking inverter nag-overload kasi nakakonect ito sa aking bagong new distribution panel na merong maraming malalaking na load o mga appliances sa kitchen. Then sometimes, makalimutan ko na i-bypass to grid ang connection once gagamit ako ng mga malalaking appliances dun sa kusina. So it's either mag-alarm tong inverter during the overload sa startup ng mga malalaking appliances or talagang magsha-shutdown itong ating inverter. Mag-alarm siya kahit nasa 1.2 kilowatts lang yung load niya. Although hindi naman siya nag-overload. Yun lang, mag-alarm siya pag nagsusurge yung power up to 1.2 kilowatts. Yun, 1.39. Pero hindi naman siya nag-shutdown o nag-overload. Warning lang yun. One time, nagamit ko itong aking microwave oven. Ang nangyari, nag-alarm siya at diretsong nag-shutdown ang ating inverter kasi aabot ng 2,000 watts. Ang surge capacity nitong inverter ay times 2 ng kanyang rated output. So, nasa 3.2 kilowatts ang surge capacity but for only 5 seconds. Paglampas sa 5 seconds, yung surge, mag-shutdown na ang inverter. Merong mga okasyon na ang surge ay less than 5 seconds lang at mag-alarm lang itong inverter at hindi talaga mag-shutdown. Ang kanyang overload protection nito ay according sa kanyang specs, pag sobra sa 150% ng kanyang capacity, aabot lang ng 5 seconds. Kung 100% to 150% sa kanyang capacity ang overload, tatagal pa ito ng 10 seconds bago siya mag-shutdown. Ito naman ating rice cooker dito ay 1.1 kilowatts lang, so kayang-kaya sana ng inverter. Kaso lang, pag mag-open ako ng faucet, aandar yung pump ko, so may additional na about 400 watts. So 1.5 kilowatts na yun, plus may other loads pa. So ang total load ng bahay ay lumampas sa 1.6 kilowatts. So mag-alert din o mag-alarm din ang ating inverter. Nevertheless, mukhang matibay naman itong ating inverter from Pau Mister. Mukha lang kasi hindi pa tayo sigurado, hindi pa natin masabi sa ngayon kasi kakagamit lang natin, wala pang isang buwan o mag-iisang buwan pa lang. So hindi natin matitest ang kanyang durability, siguro after a few months na. May isa pa kong issue nito, ang ingay. Ang lakas ng kanyang exhaust fan dito sa baba kasi na-amplify sa kanyang case dito. So sa lakas ng noise nito, natabunan yung noise ng iba kong mga appliances dito sa bahay, lalo na sa kitchen. Hindi ito pwede ilagay sa loob ng bahay, sa living room. Ang mangyayari ay hindi kayo magkarinigan, magsigawan kayo dahil sa ingay nito na mag-overwhelm sa inyo. Another issue nito ay ang kanyang idle consumption na aabot sa 25 watts per hour, meaning aside sa load natin sa bahay,
kakain din ito ng 25 watts every hour mula sa ating solar at mula sa ating battery. Kaya sa computation ng battery storage capacity, isali mo na rin ito ang kanyang idle consumption. Although on paper, ang efficiency ng Powmister inverter na ito ay nasa 94%. Pure sine wave ang output nito at wala akong napansin na noise or electronic noise sa mga small devices like cell phones dahil dito sa inverter. Sinaksak ko nga dito sa inverter ang aking guitar amp at wala namang noise. Tulad ng ibang brands ng solar inverter, ito rin ay may tatlong modes. USB, that's utility, solar, and battery. Meaning, this is utility first. Ibig sabihin, ang grid o si Meralco ang unang magbibigay ng kuryente sa bahay natin. Kung may power outage, saka pa magagamit ang solar panel at baterya. Ang USB mode ay ang pinakabihirang ginagamit kasi parang na-defeat ang purpose na pag-install ng solar power system. Ang pangalawang mode ay SUB or Solar Utility and Battery. In that sequence, ang paggamit ng supply para sa ating bahay. Priority si solar bago pa man papasok si grid. Makikita sa display, naka-on ang grid pero walang connection papunta sa bahay natin. Gagamit lang ang inverter sa baterya kung magkulang ang solar or walang solar at grid. Ginagamit ko ang SUB mode kung late afternoon na at kunti na lang ang sikat ng araw at ang natira sa baterya ay nasa 30% na lang. Ginawa ko kasing habit na palaging merong at least 30% na state of charge sa baterya mula para kung merong power outage paggabi na, may magagamit ako. That 30% will last for 2 to 3 hours, enough na rin na makabalik yung utility or grid. Ang pangatlong mode ay ang SBU or Solar Battery Utility. Ito yung ginagamit ko the whole day basta may enough charge ang baterya. Habang gumagamit ang inverter sa solar, nagcha-charge rin ito sa baterya. Most often, hindi magagamit ang utility. Ang shifting speed ng transfer switch nito ay mabilis, walang putol from battery to grid or vice versa. Kung ang setting mo para sa AC input voltage range ay nasa APL or appliances, aabot sa 20 milliseconds ang transfer speed. Kung nasa UPS ang setting, ang transfer speed ay mas mabilis, 10 milliseconds. Sa aking setting para sa AC input voltage ay nilagay ko sa APL kasi ang range ng input voltage ay between 90 volts and 280 volts. Dito sa amin, palaging mag-low voltage as low as under 100 volts at pagbalik naman, aabot din ng 250 volts. Kung sa UPS setting ko ilalagay, nasa 170 to 280 volts ang range. Yung transfer speed naman ng automatic transfer switch under APL setting ay mabilis pa rin kahit nasa 20 milliseconds. Hindi naman namamatay ang aking mga appliances and devices during shifting. Yung iba, nagkaka-issue sa kanilang inverter kasi kahit na naka-bypass sa AC or sa grid ang kanilang setup, ay kumakain pa rin yung kanilang inverter ng AC. So ginawa nila, nagsi-shut off sila ng kanilang AC line. Pero sa akin ito, tingnan nyo, naka-on palagi yan. Pero kung titingnan nyo ang ating inverter, naka-on yung AC. Pero walang connection. Tingnan mo, tower lang ang nandyan. Wala siyang linya papunta dito sa bahay or papunta dito sa battery. Ibig sabihin, hindi connected ang ating AC sa ating inverter kahit naka-on yung breaker natin. And to prove that na walang kinakain na kuryente mula sa grid ng ating inverter, titingnan natin yung aking linya dito. You see that? 0.3 watt lang. So wala siyang kinakain. Nakalinya ito. Tingnan mo, ito, connection to mula sa ating inverter para sa grid niya. Pero makita dito na walang
kuryente na kinakain ng ating inverter sa ngayon mula sa grid. Kailangan lang ng familiarization sa tatlong modes at sa buong setting ng inverter. Importante, basahin mo tong manual ng PowerMister at ilagay mo itong malapit sa inverter para kung merong error code na naka-display dito, may kodigo ka agad, makikita mo, mababasa mo kung ano yung error code na naka-display dito sa kanyang screen. Then para sa installation requirements nitong PowerMister inverter, pakinuod doon sa aking unang video at yung sa big panel upgrades natin dito. At only about 7,000 pesos, this 1.6 kilowatt solar inverter or hybrid solar inverter ay matatawag nating sulit. Yung 1 kilowatt variant nito ay nasa under 5,000 pesos lang. Kung mag-upgrade ako to 6 kilowatts na inverter still from PowerMister, nasa 13 to 15,000 pesos lang. Mas mura ikumpara doon sa 6 kilowatt na inverter from DEYE na aabot sa 45,000 pesos. Mura lang kasi ang PowerMister. By the way, hindi ito mag-ooperate kung walang baterya. Yung 6 kilowatt na variant ito ay pwede kahit walang 48 volts na battery. Kung meron pa kayong katanungan tungkol sa settings nitong PowerMister inverter, pakilagay dyan sa comment section. Daghang salamat, bye!